Pam. This is Real Talk After Church. Here with us today is Pastora Marlene for us to talk about her preaching entitled Called to the Field. Hello po, Pastora! Yes, hello, hello. Ayun po. Ngayon po, may tanong po kami sa inyo. As a Christian with limitations po, paano po tayo magagamit ni Lord for a greater harvest po, Pastora? That's a very good question kasi alam natin sa panahon natin ngayon, sabi ko nga kanina, sa harvest field masyadong distracted ang mga harvesters. So even us, kahit minsan tayo, because of the comfort na nararanasan natin, o wala namang masyadong hassle, walang problema, kaya nangyayari na aapektuhan, imbis na mag-mobilize tayo ng mabilis no, para sa mga taong babahagi na natin ng salita ng Diyos, ang nangyayari, tayo pa mismo yung nagiging hindrance para hindi tayo makausad doon sa layunin na gusto ng Panginoon. Siguro I pray na una sa lahat, dapat yung commitment natin talagang maging strong pa. Kailangan nating paigtingin, no? And paano natin to gagawin? Kasi yung commitment sometimes ay nanlalamig. Yung commitment many times ay talagang nagde-deviate, nagde-drifting away. Pero sabi nga, kapag lagi kang kumakonekta sa Panginoon, kahit na minsan hindi mo feel, basta tuloy-tuloy ka lang na kumonekta kay Lord sa Holy Spirit, you need to read the Word, you need to pray, you need to worship God. Ito yung magiging tool mo para magpatuloy ka sa panawagan ng Panginoon. Bilang harvester, no, tayong lahat ay kinoconsider na once you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Savior, tayong lahat ay inatasan ng assignment para magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi nga, mag-pray sa Panginoon na magpadala ang Diyos ng maraming harvester, mag-harvest. Pero ikaw, pray ka lang ng pray, hindi ka naman gumagalaw. Yung pala, ikaw pala yung gagamitin ng Lord, di ba? So, wag nating ipasa sa iba yung pag-harvest. Ikaw mismo magkaroon ng kusa na you have to do what God is doing to you o pinapa-assignment sa iyo ng Panginoon. At higit sa lahat, huwag ka magpa-apekto sa mga tao na inilalayo ka sa mga bagay na binagagawa sa iyo ng Panginoon. Katulad ng sinabi ko kanina, that sometimes, di ba, yung mga corrupt people, ang dali nating maapektuhan sa kanila. So we need to fight the faith that God has given to us. At kung ano yung assignment, gawin lang natin ang gawin kasi dito tayo ipaplourish ng Panginoon. Dito kanya iaangat. Dito kanya pagpapalain kapag ikaw ay nagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi na pwedeng maghiwalay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito ay lifestyle ng isang Kristiyano na tumanggap sa Panginoon. And ang pag-share ng gospel ay hindi seasonal, kundi ito ay araw-araw na kailangan nating gampanin kasi yun ang gusto at dito natin mapapasaya ang ating Panginoon. Kaya sa lahat ng nanonood sa akin ngayon, ikaw ay tinawag sa larangan ng anihan at anihan na ngayon, sobrang dami nang aanihin, magpagamit ka sa ating Panginoon. Amen to that, Pastora Marlene. And again, church, this is Real Talk After Church. Bye!